Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin na naiyak sa risa. Chisa, kumalas na. PBBM, puro drama. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Na mukhang nagdadrama mga kababayan. Sabi niya po dito, no? Kahapon po ito, June 16, 2025, sabi niya po, in the military, kapag sinabi ito yung gagawin mo, pag hindi mo nagawa, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganon na out, relieve, next. And that's what we should do. We have to be very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita, at lahat, pero hindi mo nagawa yung trabaho, hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa. Iwiw. Drama no, drama. Ha? Kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Ayan mga kababayan, ibig sabihin, kakaibang President Bongbong Marcos Jr. ang makikita natin ngayon. Sabi niya nga po sa last term niya, sa natitirang, sa nalalabing term niya, no, ay gagawin niya ng lahat no, para magkaroon ng pagbabago. Ano kayang pagbabago mga kababayan? No? Hmm. Anyway, ito mga karibyo natin. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., the worst thing that can happen is umupo ka doon sa posisyon mo na nagsilbi ka, umalis ka, na walang nagbago. Ay nako, Mr. President, malaki po ang pinagbago ng Pilipinas. Simula po nang kayo po ay maupo. No? Napakalaki po ng pagbabago. Isipin mo yung mga dating nagtatrabaho, 'di ba? Ngayon ay umaasa na lang po sa ayuda, no? Ay kung noon yung mga bilihin medyo hindi mura, no? Oh, mura pa. Ngayon talagang medyo nagmahalan na. Yan, mga pagbabago mga kababayan. At bukod pa diyan, kung noon ganito lang ang utang ng Pilipinas, ngayon ay medyo lumaki na po, Hmm. Ayan po mga pagbabago sa inyong administrasyon. Kung sa infrastructure program naman, wala naman tayong nakikita. Ano pa ba ang mga nagbago mga kababayan? Marami pong kaso ang gobyerno ngayon. Nakaupo pa ang administrasyon ngayon pero may mga kaso na nakabinbin sa Korte Suprema. Ano-ano po ba 'yon? Yung PhilHealth, 'di ba? Yung GAA 2025, 'di ba? Nandun na 'yun eh. May mga oral arguments nang ginawa 'yun, mga kababayan. Yan po ang pinagbago ng Pilipinas simula po nang kayo po ay maupo mga kababayan. So, ano po ang inyong masasabi diyan sa ah, pagdadrama ni President Bongbong Marcos Jr.? Eto mga karibin natin, panoorin po natin yung isang interview kung saan in-interview po si President Bongbong Marcos Jr. at bigyan po natin ng kaunting reaction ito sapagkat medyo may sablay din eh. Teka lang. Eto, panoorin po natin 'to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Una pong tinawag itong bold reset. Mm. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? So, ilang dekadang business as usual mga kababayan. Ibig sabihin yung nakaugalian lang, 'di ba? Kung ano yung nakaugalian, ganun na yung business as usual. Pero mga karibin natin, no? Ano bang pinagkaiba?
Mas malala yata ngayon ginagawa ni PBBM eh. Din. Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects. Ha? Anong ano yung sinasabing very big legacy project na yan? Pangalanan sana mga kababayan, no? Hindi yung nag-iisip lang tayo sa ano sa parang cloud, 'di ba? Na yung nasa cloud lang. Oh. Kayo mga kababayan, may alam ba kayo? Para naman ma-share natin dito yung mga big legacy project ni President Bongbong Marcos Jr. Yung talagang siya mismo ang nagsimula, hindi po yung continuation from the past administration, kinontinue niya lang, tapos naging sa kanya na. Hindi. What I'm trying to point out dito mga kababayan, yung talagang siya mismo ang nagsimula, idea ng administrasyong ito, din yun, di ba? Sila mismo ang tumapos. Yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, So yan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dito sa sinasabi, no? Sa mga sagot ni President Bongbong Marcos Jr. Ganun pala yun Yung mga basurahan, kailangan marami maayos, yung escalator, yung mga hagdanan na madudulas. Ano kaya yung big ticket project nila? Yung mga basurahan ba? Hindi naman siguro kasi sabi maliliit eh. Pero wala kasing binanggit na malalaking project. Yung mga binanggit, yung mga maliliit na mga pwedeng gawin ng mga estudyante. Biruin mo, basurahan, di ba? Kayang-kaya na yan ng mga college student, di ba? Ng mga high school student, mga kabayan, kaya na yan. Anyway, wala tayong magagawa. Yan talaga ang buhay, no? Ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin si Vice President Sara Duterte naman po, binira si Risa Hontiveros, Senator Hontiveros, buburahin ang pamilyang Duterte. Nako, mga congressman, woman na pumirma sa impeachment case ni VP Sara, maraming umamin na may kapalit na pera ang kanilang pirma. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to. Ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Kung gusto talaga nila. Kasi nga, sabi ni Senator Risa Hontiveros that ano ang mga Duterte, great danger, no? At saka big threat, no? Yan po ang ng accountability ay mag-file ng mga kaso diyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na. So yan mga kababayan, klarong-klaro at nakita rin naman po natin sa mga video noon, no, na talagang may mga congressman, no, na umamin that
na there is a condition, no? Kapalit trade, kung bangga trade for their signature, no? Which is the ayuda, mga kababayan. At yung iba hindi na natin alam, baka mayroon pang sa likod ng ayuda, mayroon pang ayudahan na nagaganap, di ba? In between the speaker and the congressmans, mga kababayan. Okay? O yan, ano pong inyong masasabi dyan? Senator Reza Hontiveros, bumurahin palang pamilyang Duterte. Yan ay kung kaya mo, no? May ano pala ito, may pangarap pala itong si Reza Hontiveros na maging susunod na presidente or tatakbo sa 2028, ha? Sabi nga po ni Trillanes is, she is very presidentiable. Nako, naglokohan pa at nagkamutan pa ng likod ang dalawa. Anyway, eto mga kabayan, si Senate President Jesus Escudero, may banat naman po dito sa PhilConsa. Yung yung Philippine Constitution Association, who cited and honored Martin Romualdez last year for his unwavering dedication to upholding the sanctity of the Constitution and the rule of law. Ito mga kabayan, bistado itong PhilConsa, yung Philippine Constitution Association, at si Speaker Martin Romualdez. Ito, pakinggan po natin to. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong PhilConsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinyon, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. So yan mga kababayan, kasamahan pala or supporter pala ni Speaker Martin Romualdez itong Philippine Constitution Association, which is na sila po ngayon ay bumabatikos bumabatikos dito po sa naging desisyon ng Senado. Di halatado sabi nga niya hindi na, sabi ni Space Escudero, hindi na po siya magtataka kung bakit ganyan ang standing ng PhilConsa. So bistado agad mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dyan? At eto, Vice President Sara Duterte ginawang sangkalan ng Makati Business Club sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Eto, may pahayag si Vice President Sara Duterte patungkol po dyan sa sinasabi nilang si Vice President Sara Duterte di umano ang dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya dahil sa pagkawala ng kumpiyansa ng mga investors. Eto mga kababayan, BP Sara, binigwasan na business group, wag akong gawing rason na sa pangit na takbo ng ekonomiya. Kung makikita nyo, bagsak ang foreign direct investment ng ating bayan, kaya wag nila akong gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. O yan mga karibunan, bakit nga ba ninyo sinisisi si Vice President Sara Duterte? Si Vice President Sara Duterte ba ang presidente natin? Di ba? Sino ba talaga, kung gusto nyo, kayong Makati Business Club, kung gusto nyo si Vice President Sara Duterte na maging presidente, okay lang naman, di ba? Kaya kung gusto nyo sisihin siya ng sisihin, much better, ano na natin siya, ilagay sa pwesto na presidente, no? Kasi parang walang kwenta. Ano bang ginagawa ng presidente? At dito nyo sisisi kay BP Sara. Diba? Buhay pa po ang ating presidente at siya po ang nagtatrabaho para dyan, mga kababayan, sa mga investment ng bansa. Kaya nga po, di ba?
travel po si PBBM to get something from the other country na pwedeng mag-invest dito sa Pilipinas. Pero walang nangyari. Tapos ngayon, hindi kayo makapagsalita patungkol dyan. Ang gusto nyong mangyari dahil sa impeachment ni BP Sara. Kaya nawawalan ng kumpiyansa ang mga investors. Diba? Napakalaking napakalaking mga ob-ob ninyo. Diba? Mga businessman pa naman kayong naturingan, pero mga ob-ob kayo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, nagkasagutan si Claire Castro at si Chair Chis Escudero. Ito pong sabi ni Castro, mga kababayan. Ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at katatagan po ng demokrasya sa ating bansa. Sabi naman po ni Escudero, mga karibin natin, hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado, prosecutor ang Kamara rito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Nako, ito po mga kababayan ay kaugnay dito po sa naniniwala sa Senate President sa pag-aalok pala, no? Dahil po ito sa pag-aalok ng Malacanang na magkaroon ng closed door meeting ang impeachment ni BP Sara. Tumanggi po si Senator Chis Escudero sa alok na pag-usapan ng isang closed door meeting ang impeachment ni BP Sara. Yan mga kababayan. Bakit closed door? Anong pag-uusapan nyo? At ano ang sasabihin nyo na naman? Diba? Impeachment ito eh. Bakit kailangan magkaroon ng executive meeting, diba? Executive ba yung tawag dyan? Hindi eh. Diba sa mga hearing meron ganyan yung private na pinag-uusapan yung isang confidential information. Hindi naman ito confidential eh. Alam na ng taong bayan, bakit nyo pa diba? It is not confidential anymore. No? Nung una siguro confidential, yung kayo-kayo pa lang nang nag-uusap. Ngayon nasa publiko na, hindi na po ito confidential. No? Anyway, ito mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.